bakit po hindi niyo sinasamba si Mama Mary? Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1.25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Eh si Maria nilalang din yun eh. She's also a created being. Creature siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan, ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin, kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel. Masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. 2 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Eh kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Eh tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, Oo. o ng nasa ibaba sa lupa, Oo. o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos ang Diyos eh. Eh, biro mo, naman, siya gumawa sa'yo, tapos lumuhod ka sa iba. Ay, hindi naman hindi naman pinapasinasamba. Yun pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Eh, ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Babae naman ikaw. Yun ang asawa mo. Hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, patungkol naman sa iyo to eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa Kanya kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? O, nyo merong isang ribulto, kahoy. Pupunasan mo. Uubo-ubo yung nauna, may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Sabi nung susunod, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Di ka kaya magselos. Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Kay Baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos, Sa bato, iyong ipinanganak ako. ang nanganak pala sa kanya ay bato, di Mama Mary naman. Biro mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo?
Bato yan eh. Tao ka, ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano ang sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon. Oh. Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Tanyo, awa-awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan, kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangan pasanin, hindi makalakad mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun, nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba nung buhay sila. Naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao naghimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Tingnan gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. Tapos ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol kaya ano gawin mo? Pakialam ko sa'yo. Nakaganon yun. Wala naman pakiramdam yun. Tututol ba yun? Nako, mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo, wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba. Linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman, ng panahong yaon,
sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, Oh, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos.